Presyo ng mga gulay at prutas sa Bagsakan Market sa Urdaneta City, alamin ang detalye ihatid live ni Claire Lacanilaw. Claire, good morning! Good morning, Joanne. Good morning, mga kapuso. Andito tayo ngayon sa Bagsakan Market sa Urdaneta City at aalamin natin ang latest update sa presyo ng gulay maging sa supply at demand ng gulay maging sa prutas dito sa Bagsakan Market. At makakasama natin ngayong umaga ang presidente ng POP-TC o Pangasinan Agri-Pinoy Trading Center. Walang iba kundi si Sir Eduardo Budaglor. Ayan, sir, good morning and welcome to Mornings with GMA Regional TV, sir. Yes, good morning. GMA, especially kay Joan Bonsoy, good morning. Okay, sir. Sir, kamusta naman, sir? Ano po yung mga in-demand na mga gulay ngayong holiday season, sir? Ang in-demand natin sa mga gulay, especially ampalaya, sitaw, okra, at saka kalabasa. Pampakbit lahat yan, demand lahat ng presyo. Wag lang kamatis, talaga mababa ang presyo. Okay, sir. Sir, kamusta naman, sir, ang supply ng gulay ngayong papalapit na nga po ang Kapaskuhan, sir? Ang supply natin, sapat sa mga dumadayong bayan natin galing south at saka yung mga karating bayan ng Pangasinan, nabibigyan natin ng suporta ng mga gulay. Sir, matanong ko lang, sir, meron po bang kaugnayan itong nararanasan natin na paminsan-minsan na malamig na panahon sa supply or bunga ng gulay dito sa Bagsakan Market? Malaki na sa 80% ang kawalan ng gulay nang pumasok ang taglamig natin, no? Especially dito sa ampalaya at saka sitaw, nangungulubot yan, nangungulubot ang bunga pati mga dahon nila. So may epekto po ang malamig na panahon, sir, no? Malaki. Opo. Malaki epekto. Okay, sir. Sir, kamusta naman, sir, ang bentahan naman, sir, ngayong holiday season maging sa susunod na bagong taon? Ano po yung aasahan natin, sir? Malaki. Tumaas kami ng 50% especially sa ampalaya, no? Tumaas kami ng 50% especially sa ampalaya talaga. Okay, sir. So, ano po yung aasahan, sir? May pagtaas po ba sa presyo or ano pong paggalaw, sir, sa presyo ng gulay natin sa supply? Sa by January, malalaman natin kung magkukulang kami, tataas ang presyo ng demand ng mga gulay. Ayan, sir, maraming salamat, sir. At mga kapuso, nakasama natin ang presidente ng Pangasinan Agri-Pinoy Trading Center. Walang iba kundi si Sir Eduardo Glor. Samantala, mga kapuso, price check muna tayo sa presyo ng gulay. Ito yung wholesale price dito sa POP-TC. Ang siling panigang ay dating nasa 25 pesos ang per kilo. Ngayon nasa 35 to 40 pesos ang per kilo. Ang siling Taiwan naman nasa 130 pesos. Dating nasa 130 pesos ang per kilo. Ngayon nasa 90 pesos to 100 pesos ang per kilo. Ang upo naman, dating nasa 25 pesos ang per kilo, ngayon nasa 15 pesos ang per kilo. Ang sa pakbet naman sa ampalaya, dating nasa 25 pesos ang per kilo, ngayon nasa 50 pesos ang per kilo. Ang talong naman, dating nasa 60 to 70 pesos ang per kilo, ngayon nasa 55 pesos ang per kilo. Ang kalabasa naman, nasa 25 pesos per kilo ang dating presyo nito, ngayon nasa 13 pesos ang per kilo. Ang sitaw naman dating nasa 25 to 30 pesos ang per kilo, ngayon nasa 55 to 60 pesos ang per kilo. Sa prutas naman, wala namang paggalaw. Ngayon nasa ang orange ay 3 for 100 pesos, ang apple ganun din 3 for 100 pesos, ang peras 3 for 100 pesos, ang kiat-kiat ay 100 pesos per kilo, ang grapes na seedless 240 pesos ang per kilo, ang with seeds naman ay 140 pesos ang per kilo. Ang longgan ay 180 pesos ang per kilo. Ang lansones ay 200 pesos ang per kilo. Ayon sa ilang negosyante, Joan, ng gulay at prutas, ngayong papalapit ang Kapaskuhan ay aasahan pa na tataas ang presyo ng gulay at prutas sa pamilihan. At yan muna ang latest dito sa Pangasinan Agri-Pinoy Trading Center sa Urdaneta City. Joan. Maraming salamat, Claire Lacanilaw.